Dumating na si Amar, ang handang ipaglaban si Lorena at ilantad ang tunay na pagkatao ni Ronnie. Hindi naging madali ang pagharap ni Mang Dolpo sa witness stand. Sa halip na agad na paniwalaan ang kanyang salaysay, muling naungkat ang isa sa matagal ng kaso na minsan ay kinasangkutan din niya. Dahil dito, nabahiran ng alinlangan ang kanyang kredibilidad. Ang abogado ni Lorena na halos nawawalan na rin ng pag-asa ay nagbigay ng payo. Sabi nito, kung sakaling lumala ang sitwasyon at hindi na talaga pumabor sa kanila ang korte, mas mabuting baguhin na lang ni Lorena ang kanyang plea at umamin bilang guilty. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay mababawasan ang bigat ng paratang at maaaring umikli ang sentensya. Ngunit matatag si Lorena. Buo ang kanyang loob na hindi kailanman aamin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Sabi niya sa kanyang abogado, papaano ko aakuin ng isang bagay na hindi ko naman ginawa? Mas gugustuhin ko pang lumaban hanggang dulo kaysa ikulong ang sarili ko sa kasinungalingan. Malinaw ang paninindigan ni Lorena. Hindi siya susuko at ipaglalaban niya ang kanyang karapatan at ang kanyang pangalan. Samantala, si Tristan, ang nakababatang kapatid ni Lorena, ay nagsisimula ng panghinaan ng loob. Sa gitna ng lahat ng gulong ito, tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit tila palaging malas ang bumabalot sa kanilang buhay. Bakit ba parang kami nang lagi ang pinapahirapan ng tadhana, ani Tristan? Puno ng panghihinayang. Ngunit agad siyang pinalakas ng loob ni Manang Pilar. Hinahamon ngunit mariing sinabi nito, anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang hustisya, kahit matatagalan, ay lalabas at lalabas din. Magtiwala ka lang sa Diyos at sa proseso. Habang nagaganap ang lahat ng ito, dumalaw si Amber kay Lorena sa kulungan. Sa halip na aliw, galit at sama ng loob ang dala niya. Mariin niyang sinabi kay Lorena na ito raw ang pinakamasamang taong nakilala niya sa buong buhay niya. Wala nagawa si Lorena kundi ang mapaluha. Pilit niyang itinatanggi ang lahat ng paratang. Ngunit tila sarado ang isip ni Amber at wala itong narinig kundi ang sariling galit. Samantala, sa kabilang banda, kakaibang epekto ang testimonya ni Mang Dolpo kay Wilfred. Para sa marami, walang silbi at mahina ang pagkakatayo ni Mang Dolpo sa witness stand. Ngunit para kay Wilfred, may bigat ang bawat salitang binibitawan ng matanda. Ramdam niya ang sensiridad nito at unti-unting nabubuo sa kanyang isipan na baka nga nagsasabi ng totoo si Lorena na inosente siya. Dahil sa kaguluhan ng kanyang isipan, halos hindi na makakain at makatulog ng maayos si Wilfred. Hindi niya alam kung kanino siya dapat maniwala. Sa matagal na niyang pinagkakatiwalaan na si Ronnie o sa asawang ilang ulit nang nagpapaliwanag sa kanya na wala itong kasalanan. Ngunit gaya ng dati, palaging nandyan si Ronnie para lasunin ang kanyang isipan. Sabi ni Ronnie, huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa ginawa ni Lorena. Tandaan mo, may mga bagay na hindi na magbabago. Ang bawat salitang ito ay parang tinik na muling pinapapasok ni Ronnie sa puso ni Wilfred. Hindi niya alam kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Habang si Lorena naman ay naglalaan ng oras sa paggawa ng mga handicrafts sa loob ng selda, bigla siyang sinabunutan ng isang kapwa preso na dati na niyang nakaalitan. Nagkaroon ng sagupaan sa loob, ngunit natigil lamang nang biglang hinimatay si Lorena. Agad siyang dinala sa kanilang klinika ng kulungan at dito natuklasan ang isang nakakagulat na balita. Buntis pala siya. Nabalot ng emosyon ang kanyang pagkatao. Ang pagbubuntis ay nagdala ng panibagong pag-asa. Ngunit kasabay din nito ang pangamba niya dahil siya'y nasa kulungan. Sa kabilang banda,
Nang mabalitaan ito ni Wilfred, hindi na siya nakatiis. Pumunta siya sa city jail upang personal na kausapin si Lorena at pakinggan ang kanyang panig. At doon mismo sinabi ni Lorena ang lahat. Magkakababy na ulit sila. Nabigla si Wilfred. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, takot o saya. Ngunit sa huli, nanaig ang tuwa at excitement. Muling nabuhay ang kanyang puso at dahil dito ay nangako siya sa sarili na mas iingatan si Lorena. Alam niya na hindi dapat may stress ang kanyang asawa, lalo na ngayong may dinadala itong bagong buhay sa sinapupunan. Habang nangyayari ito, nakarating kay Amar ang balitang nakakulong pala si Lorena at nasasakdal sa kasong hindi naman niya ginawa. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang bumalik ng Pilipinas. Buo ang kanyang pasya na tulungan si Lorena sa abot ng kanyang makakaya. Handa rin siyang tumayo sa witness stand at magpatunay na hindi masamang tao si Lorena. Isa pa, gagawin niya ang lahat para mailantad ang tunay na kulay ni Ronnie. Isang gold digger na ginagamit lamang si Wilfred at sinisira ang buhay ni Lorena upang tuluyan ng maagaw ang lahat ng mayroon nito. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Ronnie. Dahil pumalpak si Gian na tapalan ng pera si Mang Dolpo, itunuring na lamang niya itong walang silbi. Sa kabila ng lahat na naging tulong ni Gian, itinapon siya na parang basura. Dahil dito ay humingi ng tulong si Ronnie sa isa pa niyang kasabwat upang halukayin ang nakaraan ni Mang Dolpo at sirain ang kanyang kredibilidad. Sa susunod na pagdinig, muling lumitaw ang mga bayarang tao ni Ronnie na pilit inilalabas ang mga negatibong issue laban kay Mang Dolpo. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ni Ronnie. Ang mismong taong itinuturing niyang basura ang siyang babaliktad laban sa kanya. Biglang lumitaw si Gian sa korte at umamin. Siya raw ang inutusan ni Ronnie upang suhulan si Mang Dolpo kapalit ng pananahimik nito. Bumagsak ang mundo ni Ronnie. Ang mga lihim na pinakaiingat-ingatan niyang itago ay unti-unti nang lumalabas. Agad na inimbestigahan si Ronnie at sa kanyang cellphone natagpuan ang mga text messages nila ni Dennis. Laman ng mga mensahe ang kanilang mga plano kung paano nila pagtatakpan ang tunay na krimen at ipitin si Lorena. Hindi nagtagal, pati si Dennis ay nadawit. Natuklasan din ng mga otoridad ang itinatagong cellphone ni Dennis kung saan naroroon ang mga voice messages ni Joy bago siya mapaslang. Sa mga mensaheng iyon, malinaw na nagkaroon ng matinding alitan sina Dennis at Joy, isang salitang nauwi sa trahedya. Ngayon ay malinaw na, si Lorena ay ginawang panakipbutas lamang upang pagtakpan ang tunay na mga kriminal, sina Ronnie at Dennis. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa kasakiman at kasinungalingan, ngunit dahil sa katapangan ni Mang Dolpo at Gian na nagsiwalat ng katotohanan, unti-unti nang nabubunyag ang sabwatan. Sa iyong palagay, isa ka rin ba sa mga nagnanais na bumalik na si Amar upang tuluyan ng tulungan si Lorena at tapusin ang kasinungalingang matagal nang bumabalot sa kaso? Kung ang iyong sagot ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang i-upload. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin at question. Maraming salamat sa iyong panonood.